Natuklasan ko ang isang malinaw na panuntunan. Ang mga taong nabubuhay ng malusog lampas sa edad na 75 hanggang 90 o kahit anumang taong gulang ay mayroong 5 magkakatulad na espesyal na senyales. At ang nakakamanghang bagay ay ang mga senyales na ito ay hindi nakadepende sa edad na nasa inyong birth certificate, kundi ganap na nakasalalay sa kung paano ninyo aalagaan ang inyong katawan simula ngayon. Kung meron kayo ng 3 sa 5 senyales na ito, ang tsansa ninyong mabuhay hanggang 90 taong gulang ay 74%. Kung mayroon kayo ng lahat ng 5, ang pagkakataon ninyong umabot sa 100 taong gulang ay tumataas sa 89%. Sa kabaligtaran, kung wala kayo ng mga senyales na ito, ang inyong katawan ay maaaring tumanda ng mas mabilis kaysa sa normal. Maaari kayong magmukhang 20 taon na mas matanda kaysa sa inyong tunay na edad. Kaya ano ang 5 milagrosong senyales na yon? Paano ninyo ito masusuri mismo sa inyong bahay? At ang pinakamahalaga, kung wala kayo ng mga senyales na ito ngayon, paano ninyo ito mapapabuti sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan? Sa video na ito ngayon, ibubunyag ko ang lahat ng detalyado. Kung panonoorin ninyo ang video na ito hanggang sa dulo at susundin ng maayos ang aking mga gabay, ang inyong likod ay didiretso, ang inyong paglakad ay magiging mas matatag, at ang pinakamahalaga, makakadalo kayo sa kasal ng inyong apo ng walang tungkod at may tiwala sa sarili. Sasabihin ng mga tao sa inyo, mukha kayong mas bata kaysa sa inyong edad. Bago tayo magsimula, mayroon akong isang maliit na pakiusap. Kung sa tingin ninyo ay kapaki-pakinabang ang impormasyong ito, mangyaring pindutin ang like button upang matulungan ang video na ito na maabot ang mas maraming tao, mag-subscribe sa channel at i-on ang notification bell para hindi ninyo makaligtaan ang mahalagang kaalaman sa kalusugan sa hinaharap. At lalo na mangyaring sabihin sa amin sa mga komento kung ilang taon na kayo ngayong taon. Gusto ko talagang malaman ang edad ng mga taong interesado sa kanilang pangmatagalang kalusugan. Ngayon, sabay-sabay nating tuklasin ang 5 senyales na magpapasiya kung mabubuhay kayo ng malusog hanggang 90 o 100 taong gulang. Bibilangin ko pabalik mula sa ika 5 senyales hanggang sa ika 1 senyales. Ang ika 1 senyales ay tiyak na magugulat sa inyo. Ang ika-5 senyales na gusto kong ibahagi ay ang lakas ng pagkakahawak isang bagay na madalas binabaliwala ng karamihan. Alam ninyo, 10 taon na ang nakalipas, mayroon akong isang pasyente na hanggang ngayon ay nasa isip ko pa rin. Siya ay 73 taong gulang at nagkaroon kami ng regular na check-up. Sa oras na yon, normal ang kanyang blood pressure. Ang kanyang blood sugar ay stable din. Pinaluwag ko ang aking loob at pinauwi siya. Ngunit makalipas lamang ang 6 na buwan, nabalitaan kong nahulog siya sa hagdanan, nabali ang kanyang balakang at agad na pumanaw. Paulit-ulit kong tinanong ang aking sarili. Siguradong mayroon akong nakaligtaang babala. At pagkatapos ay natagpuan ko ang sagot. Ito ay ang kanyang mga kamay. Isipin ninyo, sa loob ng mga dekada, ang tradisyonal na medisina ay nakatuon lamang sa blood pressure at blood sugar. Walang sino man ang nag-alala kung kaya ninyong buksan ang takip ng isang garapon. Tila simple, hindi ba? Ngunit ito ay isang nakamamatay na pagkakamali, musika. Ang pinaka-prestihiyosong medical journal sa mundo, ang The Lancet, ay nagsagawa ng isang malaking pag-aaral na sumasaklaw sa 140,000 bilyong katao sa diliyanting bansa, musika. Ang mga resulta ay gumulantang sa buong komunidad ng medisina. Ang bawat 5 kilogram na pagbaba sa lakas ng pagkakahawak ay nagpapataas ng panganib ng kamatayan ng 16%. Ano ang ibig sabihin nito? 2 sa bawat 10 nakatatanda ang namamatay ng maaga dahil sa mahinang lakas ng kamay. At ang mas nakakatakot, ang lakas ng pagkakahawak ay mas tumpak na hulaan ang inyong haba ng buhay kaysa sa pagsukat ng blood pressure. Ngayon gusto kong huminto kayo sa panonood ng video. Sandali.
Tumayo, pumunta sa inyong refrigerator at subukang buksan ang takip ng kahit anong garapon. Nabuksan ninyo ba ito sa isang subok? O kailangan ninyo itong pihitin ng ilang beses? O kailangan nyo pa bang humingi ng tulong sa iba? Kung ang sagot ay hindi ito madaling mabuksan ng inyong utak, puso at baga ay nagpapadala ng mga signal ng panganib. Para mas malinaw ninyong maisip, magbibigay ako ng isang tipikal na kaso. Isang 83 taong gulang na lalaki ang sumukat ng kanyang lakas ng pagkakahawak at ito ay 18 kilogram lamang. Ang normal na pamantayan para sa mga lalaki sa edad na ito ay 25 kilogram. Musika. Ang resulta, hinihingal siya sa tuwing umaakyat ng hagdan. Kapag nagdadala ng basket ng pinamili mula sa palengke, nanginginig ang kanyang mga kamay at kailangan niyang magpahinga sa gitna ng daan. Ang kanyang buhay ay unti-unting lumiliit, ngunit isang himala ang nangyari. Pagkatapos ng 3 buwan ng pagsasagawa ng simpleng ehersisyo na ituturo ko sa ilang sandali, ang kanyang lakas ng pagkakahawak ay tumaas sa 24 kilogram, isang pagtaas ng 6 kilogram at hulaan ninyo kung ano ang sumunod na nangyari. Bumaba ang kanyang blood pressure, ang kanyang gamot sa high blood ay nabawasan mula sa 3 tableta sa 1 tableta na lang. Hindi na siya hinihingal kapag umaakyat ng hagdan. Ang pagpapabuti lamang sa lakas ng kanyang pagkakahawak ay ganap na nagbago sa kanyang buhay. Bakit nangyayari ang ganitong mahika? Kailangan ninyong maunawaan na ang lakas ng pagkakahawak ay hindi lamang lakas ng inyong mga kamay. Ito ay isang salamin na sumasalamin sa pangkalahatang kalusugan ng inyong katawan. Ang malakas na pagkakahawak ay isang tanda na malusog ang inyong puso. Ang inyong mga baga ay gumagana ng maayos at ang mga kalamnan sa buong katawan ninyo ay puno ng sigla. Sa kabaligtaran, ang mahinang pagkakahawak ay isang babala na humihina ang inyong puso. Bumababa ang function ng inyong baga. Ang inyong mga kalamnan ay unti-unting nanghihina. Kaya ano ang dapat ninyong gawin simula ngayon? Magtuturo ako ng 3 simpleng galaw na maaaring gawin ng sinuman sa bahay. Una, tuwing umaga paggising, pumunta sa refrigerator at subukang buksan ang takip ng isang garapon. Maaaring hindi ninyo ito mabuksan sa simula. Okay lang iyon. Patuloy lang sa pagpihit. Pangalawa, kapag pumupunta sa palengke, hawakan ng basket gamit ang 2 kamay at tumayo ng 1 minuto. Kung masyadong mabigat, maaari kayong magsimula sa 30 segundo. Pangatlo, tuwing naglalaba, huwag basta-basta pigain ng tuwalya. Pigain ito ng mahigpit gamit ang inyong mga kamay. Sa 3 galaw na ito, lamang kung gagawin ninyo, ng tuloy-tuloy araw-araw ginagaranti ako. Pagkatapos ng 3 buwan, ang lakas ng inyong kamay ay kapansine-pansing tataas. At kapag tumaas ang lakas ng inyong pagkakahawak, magiging mas malusog ang inyong puso. Magiging mas malusog ang inyong mga baga. Ang buong katawan ninyo ay babata, ngunit huwag masyadong magdiwang. Ang pagpasa sa ika, 5 senyales na ito, ay hindi nangangahulugang mabubuhay kayo hanggang 90. Ang ika-4 na senyales na aking ibubunyag ay mas nakakatakot pa. Ito ay direktang may kaugnayan sa inyong utak. At kung wala kayo ng senyales na ito ang panganib ng pagkahulog, ang numero 1 sanhi ng pagkamatay, sa mga nakatatanda ay babanta sa inyo araw-araw. Ang ika-4 na senyales na gusto kong ibahagi ay ang kakayahang magpanatili ng balanse. Maraming tao ang nag-iisip na natural lang na humina ang balanse kapag tumatanda. Ngunit sa totoo lang, iyan ay isang mapanganib na kaisipan. Mga kaibigan, meron ba kayong lakas ng loob na subukan ang simpleng galaw na ito? Bukas ng umaga, paggising ninyo, subukang isuot ang inyong pantalon nang hindi sumasandal sa pader. Iyon lang.
Ngunit babalaan ko kayo kung kayo ay natutumba o halos mahulog at kailangang kumapit agad sa isang bagay o kung hindi kayo makatayo sa isang paa, kahit sa loob lamang ng ilang segundo, ang inyong utak ay sumisigaw ng isang signal ng panganib na hindi ninyo namamalayan. Alam ko kung ano ang iniisip ninyo ngayon. Pagkahulog lang naman iyan, ano naman? Ngunit hayaan ninyong sabihin ko sa inyo ang malupit na katotohanan, ang pagkahulog ang numero unong sanhi ng pagkamatay sa mga matatanda. Hindi kanser, hindi sakit sa puso, kundi pagkahulog. Bawat taon, libu-libong matatanda ang nadadapa at hindi na muling nakakabangon. Bali sa balakang, pinsala sa ulo, pinsala sa gulugod, isang pagkahulog lang at tapos na ang lahat. At kapag nahulog ka na halos zero, ang tsansang makabangon at makalakad tulad ng dati. Ngunit ang problema ay mas malalim pa riyan. Ang mahinang balanse ay hindi lamang nangangahulugan ng panganib ng pagkahulog. Ito ay isang senyales na ang inyong cerebellum at ang vestibular system sa loob ng inyong tainga ay unti-unting nasisira. Ang cerebellum ay ang bahagi ng utak na kumokontrol sa balanse ng katawan. Kapag humina ang bahaging ito, hindi lamang kayo nahihirapang magbalanse, kundi pati na rin sa paglalakad at kahit sa simpleng pagtayo ng tuwid. Sa isang pag-aaral mula sa Johns Hopkins University sa Amerika, sinubaybayan nila ang 5,000 katao sa loob ng 10 taon at natuklasan ang isang nakakatakot na katotohanan. Ang mga taong hindi makatayo sa isang paa sa loob ng 10 segundo ay may 84% na mas mataas na panganib na mamatay sa loob ng susunod na 10 taon. Narinig ninyo ba iyon ng tama, 84%? Musika. Nangangahulugan ito na 8 sa 10 taong hindi makapagbalanse ay hindi aabot sa susunod na dekada. Sa kabaligtaran ng mga taong makakatayo sa isang paa, ng higit sa 30 segundo ay may 52% na mas mababang panganib ng stroke at mga problema sa utak. Para mas maunawaan ninyo, isipin ninyo ang isang 77 taong gulang na hindi makatayo sa isang paa ng higit sa 5 segundo. Kailangan niyang gumamit ng tungkod para makagalaw at madalas siyang natitisod kahit sa loob ng bahay. Bukod dito, meron din siyang diabetes na may mataas na antas ng asukal sa dugo. Ang kanyang buhay ay unti-unting lumiliit, nawawala ang kanyang kumpiyansa, at ang takot na mahulog ay nagiging pang-araw-araw na obsession. Ngunit pagkatapos ng 6 na buwan ng pagsasanay sa simpleng galaw, na ituturo ko ang taong ito ay nakatayo na sa isang paa sa loob ng 20 segundo, ang tungkod ay isinantabi na. Ang kanyang antas ng asukal sa dugo ay bumalik sa normal na parang himala. At ang pinakamaganda kayanan niyang mag-isang mamalengke at mas mabilis pa maglakad kaysa sa maraming mas bata sa kanya. Bakit nangyayari ang himalang ito? Ang sikreto ay nasa inyong glutes, ang pinakamalaking grupo ng kalamnan sa katawan ng tao. Kapag nagsasanay kayong tumayo habang nagsusuot ng pantalon, pinapalakas ninyo ang inyong glutes. At kapag malakas ang inyong glutes, pinoprotektahan nito ang inyong gulugod, pinapatatag ang inyong mga tuhod at pinipigilan ang lahat ng panganib ng pagkahulog. Bukod dito, kapag gumanda ang inyong balanse, bumibilis ang inyong paglalakad. Ang mabilis na paglalakad ay nangangahulugan ng mas magandang sirkulasyon ng dugo at natural na bumababa ang inyong blood sugar. Kaya ano ang dapat ninyong gawin simula ngayon? Ang 3 galaw na ito ay magbabago sa inyong buhay. Una, simula bukas ng umaga magsanay na isuot ang inyong pantalon habang nakatayo sa isang paa at nakasandal sa pader. Pangalawa, tuwing nagsisipilyo tumayo sa isang paa, magsimula sa 5 segundo. Pangatlo, kapag nanonood ng TV, huwag lang umupo. Ulitin ang pagtayo at pag-upo ng 10 beses. Kung gagawin ninyo ito ng tuloy-tuloy sa loob ng 3 buwan, ang inyong kakayahan sa pagbalanse ay kamangha-manghang babalik. Mababawasan ang panganib ng pagkahulog, bababa ang inyong blood sugar at makakalakad kayo ng magaan tulad noong kabataan ninyo. Ngunit huwag isipin na sapat na ang paglampas sa ika-5 senyales
tungkol sa lakas ng kamay at ika-4 na senyales tungkol sa balanse para mabuhay hanggang 90. Ang ikatlong senyales na aking ibubunyag ay nasa ibang antas. Ito ang linyang naghihiwalay sa mga taong nabubuhay ng matagal at sa mga maagang na maalam. Ang ikatlong senyales na gusto kong ibahagi ay ang bilis ng paglakad. At ito ay isang senyales na tinatawag kong countdown clock ng inyong buhay. Ngayong araw kapag lumabas kayo, gusto kong subukan ninyo ang isang simpleng pagsubok na maaaring magligtas ng inyong buhay. Tumayo sa harap ng isang pedestrian lane at kapag nagsimulang kumurap ang berdeng ilaw, kaya ninyo bang tumawid nang hindi tumatakbo? O kailangan ninyong magmadali at kahit na nakapula na ang ilaw, ay hindi pa rin kayo tapos tumawid isa? Pangtanong, kapag naglalakad kasama ang mga kaibigan lagi, ba kayong naiiwan sa likuran? Kung oo ang sagot ninyo, magiging prangka ako. Ang inyong puso ay nagpapakita ng pulang babala. Sasabihin ko sa inyo kung ano ang nasaksihan ko sa emergency room. Sa tuwing may pasyenteng dumarating na inaatake sa puso, tinatanong ko sila ng isang bagay. Kamakailan lang ba napansin ninyong bumagal ang inyong paglakad kumpara sa dati? At halos lahat sila ay pare-pareho ang sagot, oo. Mga 6 na buwan na ang nakalipas, nagsimula ako maiwan kapag naglalakad kasama mga kaibigan ko. Akala ko humina lang ang mga binti ko. Ngunit ang malupit na katotohanan ay ang mabagal na paglalakad ay hindi lamang senyales ng mahinang mga binti. Ito ay isang babala na ang inyong puso at baga ay seryosong humihina. Isang pag-aaral mula sa University of Pittsburgh sa Amerika ang sumubaybay sa mahigit 50,000 katao sa loob ng 10 taon. Isang napakalaking pag-aaral na naglabas ng nakakagulat na resulta. Ang mga taong mabilis maglakad ay nabubuhay ng 15 taon na mas matagal kaysa sa mga mabagal maglakad. Narinig ninyo ba yun? 15 taon? Yan ay sapat na panahon para makita ninyong lumaki at magpakasal ang inyong mga apo. At kahit na makarga ang inyong mga apo sa tuhod. Ngunit ang pinakanakakatakot na numero ay ito. Kung ang bilis ng inyong paglakad ay mas mababa sa 0.8 metro bawat segundo, ang inyong panganib na mamatay sa susunod na 5 taon ay tumataas ng 3 beses. Maaaring hindi ninyo maunawaan kung gaano kabilis ang 0.8 metro bawat segundo, kaya gagawin kong mas simpleng sukatan. Iyon ay ang paglakad ng 10 metro sa loob ng 2 segundo. Kung hindi ninyo kayang lakarin ng 10 metro sa loob ng 2 segundo, ito ay patunay na ang inyong puso at baga ay nasa isang seryosong humihinang estado. Partikular na dapat tandaan na opisyal na kinilala ng American Medical Association ang bilis ng paglakad bilang ika-6 na vital sign ng katawan, kasunod ng temperatura ng katawan, pulso, presyon ng dugo, bilis ng paghinga at pakiramdam ng sakit. Ang ibig sabihin nito ay kasing halaga ito ng pagsukat ng presyon ng dugo o asukal sa dugo na madalas ninyong sinusuri. Ngunit ilan sa atin ang nagbibigay pansin sa bilis ng ating paglakad. Para mas maunawaan ninyo, maglalarawan ako ng isang tipikal na kaso. Isang 77 taong gulang ang inabot ng 18 segundo para lakarin ng 10 metro. Musika, ibig sabihin, 0.55 metro bawat segundo mas mababa sa ligtas na antas. Sintomas. Hinihingal kahit sa kaunting paglakad. Musika. Ang pagpunta sa palengke ay nagiging isang mahirap na hamon. Sa mas malalim na pagsusuri, ang kanyang kapasidad ng baga ay 60% lamang ng normal na antas at ang kanyang puso ay nasa humihinang estado. Ngunit pagkatapos lamang ng 4 na buwan ng simpleng pagsasanay, isang himala ang nangyari. Ang taong ito ay kaya ng lakarin ng 10 metro sa loob ng 10 segundo. 1 metro bawat segundo lampas sa ligtas na antas. At hindi lang yon ang pagbabago. Ang kanyang blood sugar index ay bumalik sa normal nang hindi dinadagdagan ang dosis ng gamot. Ang kanyang presyon ng dugo ay bumaba ng malaki
ang kapasidad ng kanyang baga ay bumalik sa 80%. At ang pinakamaganda kayanan niyang mag-isang pumunta sa palengke at mas mabilis pa maglakad kaysa sa kanyang mga mas batang kaibigan. Bakit ang pagpapabuti lamang sa bilis ng paglakad ay nagdudulot ng ganitong milagrosong pagbabago? Ang sagot ay nasa paraan ng paggana ng ating katawan. Kapag mabilis kayong maglakad, ang buong sistema ng kalamnan sa inyong katawan ay nag-ehersisyo. Ang inyong puso ay kailangang tumibok ng mas mabilis para mag-pump ng dugo. Ang inyong mga baga ay kailangang magtrabaho ng husto para magbigay ng oxygen. Ang sirkulasyon ng dugo ay lubos na bumubuti. Lahat ng ito ay nagsasama-sama upang lumikha ng isang mas malusog at mas batang katawan. Sa kabaligtaran, kapag mabagal kayong maglakad ang inyong puso, at baga ay hindi na-stimulate. Kaya unti-unti silang humihina. Bumagal ang sirkulasyon ng dugo. Ang mga kalamnan ay unti-unting nanghihina. Ito ay isang nakakatakot na vicious cycle. Habang bumabagal kayo sa paglakad, lalo kayong humihina. At habang humihina kayo, lalo kayong bumabagal hanggang sa isang araw ay hindi na kayo makalakad. Kaya ang dapat ninyong gawin simula ngayon ay ang tatlong simpleng paraan na ito ay magbabago sa inyong buhay. Una, tuwing umaga, maglakad ng 10 minuto lamang sa parke malapit sa inyong bahay. 10 minuto lang, hindi marami. Pangalawa, bawat linggo, subukang bilisan ng kaunti ang inyong paglakad. Kung nilakad ninyo ang distansyang iyon sa loob ng 15 minuto, ngayong linggo, subukang bawasan ito sa 14 minuto sa susunod na linggo. Pangatlo, sa tawiran, kapag nagsimulang kumurap ang berdeng ilaw, huwag huminto. Sa halip, bilisan ang paglakad. Sa tatlong simpleng paraan na ito, kung gagawin ninyo ng tuloy-tuloy sa loob ng 3 buwan, ang bilis ng inyong paglakad ay kapansin-pansing bubuti. At kapag bumilis ang inyong paglakad, magiging mas malusog ang inyong puso, mas malakas ang inyong mga baga, mas maganda ang sirkulasyon ng dugo at babata ang inyong buong katawan. Ngunit kailangan kong babalaan kayo. Kahit na maganda ang lakas ng inyong kamay sa ika-5 senyales, maganda ang balanse sa ika-4 na senyales, at maganda ang bilis ng paglakad sa ika-3 senyales, kung wala kayo ng ika-2 senyales, nasa malubhang panganib pa rin kayo. At ang ika-2 senyalis na ito, ang pinaka-nakamamangha sa aking paglalakbay sa pagsusuri ng libu-libong pasyente. Ang ika-2 senyalis na gusto kong ibahagi ay ang fleksibilidad ng katawan. At ito ang pinaka-nakamamangha sa aking buong paglalakbay sa pagsusuri ng libu-libong tao. Ngayong gabi bago matulog, gusto kong subukan ninyo ang isang napakasimpleng galaw. Umupo sa isang silya, iunat ang inyong mga binti at yumuko pasulong. Naabot ba ng inyong mga kamay ang dulo ng inyong mga daliri sa paa? O kailangan ninyong huminto sa kalagitnaan dahil masyadong matigas ang inyong katawan? Isa pang tanong, kapag pinuputo lang inyong mga kuko sa paa, komportable ba kayong huminga? O kailangan ninyong pigilin ang inyong hininga at nahihirapan sa bawat pagputol? Kung ang sagot ay hindi ko maabot o kailangan kong pigilin ang hininga, mayroon akong masamang balita para sa inyo. Ang mga daluyan ng dugo sa loob ng inyong katawan ay unti-unting tumitigas tulad ng isang kinakalawang na tubo ng tubig. Hindi ito pananakot o pagmamalabis. Ang Arteriosclerosis Research Association ng Japan ay nagsagawa ng isang groundbreaking na pag-aaral sa ugnayan ng fleksibilidad ng katawan at kalagayan ng mga daluyan ng dugo. Ang mga resulta ay gumulantang sa buong komunidad ng medisina. Ang correlation coefficient ay 0.87, isang napakataas na numero sa medical research. Ano ang ibig sabihin nito? Kung matigas ang inyong katawan, matigas din ang inyong mga daluyan ng dugo. Kung malambot ang inyong katawan, malambot din ang inyong mga daluyan ng dugo. Sa madaling salita, matigas sa labas, matigas sa loob. At ano ang resulta ng matitigas na daluyan ng dugo?
Iyon ay atake sa puso at stroke ang mga tahimik na mamamatay tao na pangunahing sanhi ng pagkamatay sa mga nakatatanda. Sa aking mga taon sa emergency room, nakasaksi ako ng hindi mabilang na kaso ng atake sa puso. At ang kakaiba ay 9 sa 10 pasyente ay may iisang katangian, hindi nila kayang yumuko para putulin ang kanilang mga kuko sa paa. Hindi nila maabot ang dulo ng kanilang mga daliri sa paa. Ang kanilang mga katawan ay kasing tigas ng isang piraso ng kahoy. Ngunit sa puntong iyon, huli na ang lahat. Kailangan ninyong maunawaan ang isang mahalagang bagay. Ang fleksibilidad ay hindi lamang tungkol sa kakayahang yumuko o mag-inat. Ito ay isang biological indicator na tumpak na sumasalamin sa kalusugan ng inyong mga daluyan ng dugo. Kung hindi kayo makayuko, hindi ito dahil sa katandaan, kundi dahil ang inyong mga daluyan ng dugo ay bumabara, nawawalan ng pagkaelastiko, at nagiging matitigas na tubo na hindi na nababanat. Upang mas maunawaan ninyo ang kalubhaan nito, isipin ninyo ang isang 79 taong gulang na tao, hindi siya makayuko ng lubusan. Sa pagsubok na umupo, iunat ang mga binti at yumuko pasulong ang kanyang mga kamay, ay 30 cm ang layo mula sa dulo ng kanyang mga daliri sa paa. Isang nakakaalarmang distansya. Sa mas malalim na pagsusuri, ang kanyang vascular age, edad ng mga daluyan ng dugo, ay 90 taon o 11 taon na mas matanda kaysa sa kanyang tunay na edad. Ang estado ng kanyang arteriosclerosis ay napakalubha. Ang pinakamalinaw na sintomas, paninikip ng dibdib sa tuwing umaakyat ng hagdan. Hinihingal, para bang may pumipiga sa kanyang puso. Ngunit pagkatapos ng 6 na buwan ng tuloy-tuloy na simpleng pag-uunat, isang himala ang nangyari. Kaya na niyang yumuko at abutin ang dulo ng kanyang mga daliri sa paa. Pinuputol niya ang kanyang mga kuko ng mag-isa. Nang hindi pinipigilan ang hininga at walang hirap. At ang mas hindi ka pani-paniwala, sa muling pagsusuri ang kanyang vascular age ay bumaba sa 75 taon. Bumata siya ng 15 taon sa loob ng 6 na buwan. Ang estado ng kanyang arteriosclerosis ay lubos na bumuti. Hindi na sumisikip ang kanyang dibdib. Ang pag-akyat sa hagdan ay naging magaan at komportable. Paano nagagawa ng simpleng pag-uunat ang ganitong kamangha-manghang pagbabago? Ang sagot ay nasa istruktura ng ating katawan. Kapag gumagawa kayo ng mga stretching movements, nababanat ang inyong mga kalamnan. At sa loob ng mga muscle fibers na iyon, mayroong milyon-milyong maliliit na daluyan ng dugo. Kapag nababanat ang kalamnan, nababanat din ang mga daluyan ng dugo na ito. Kapag madalas nababanat ang mga daluyan ng dugo, bumubuti ang kanilang pagkaelastiko. Kapag may pagkaelastiko, bumubuti ang sirkulasyon ng dugo. Mas mahusay na dumadaloy ang dugo, naghahatid ng oxygen at sustansya sa bawat selula. Ang mga plake na nagdudulot ng arteriosclerosis ay unti-unting natutunaw. Sa kabaligtaran, kung ang inyong katawan ay laging nasa isang matigas na posisyon at hindi kailanman nag-uunat ang inyong mga daluyan ng dugo, ay tumitigas din. Kapag matigas ang mga daluyan ng dugo, hindi maayos ang daloy ng dugo. Kapag hindi maayos ang daloy ng dugo, naiipon ang mga plake. At isang araw, kapag may isang plake na natanggal, ganap nitong babarahan ang daluyan ng dugo na magdudulot ng atake sa puso o stroke. Kaya ano ang dapat ninyong gawin simula ngayon upang maiwasan ang trahedyang iyon? Ang 3 simpleng paraan na ito ay magliligtas sa inyong buhay. Una, tuwing umaga paggising, umupo sa isang silya, iunat ang inyong mga binti at yumuko pasulong. Manatili sa posisyong iyon ng 10 segundo. Sa simula, maaaring kaunti lang ang inyong mayuyuko. Ngunit huwag sumuko. Araw-araw yumuko ng kaunti pa hanggang sa maabot ninyo ang dulo ng inyong mga daliri sa paa. Pangalawa, sa gabi habang nanonood ng TV, huwag lang umupo sa silya. Umupo sa sahig, ibukaka ang inyong mga binti, yumuko pakaliwa at pagkatapos ay pakanan. Manatili sa bawat isa ng 10 segundo.
Ito ay isang mahusay na paraan upang iunat ang mga kalamnan sa inyong tagiliran nang hindi nangangailangan ng karagdagang oras. Pangatlo, tuwing pinuputol ang inyong mga kuko sa paa, bigyang pansin ang inyong paghinga. Huwag pigilin ang inyong hininga. Huminga ng pantay-pantay at dahan-dahang magputol. Kung kailangan ninyong pigilin ang hininga para makapagputol ng kuko, iyon ay senyales na masyadong matigas ang inyong katawan at kailangan ninyong magunat ng mas madalas. Sa tatlong simpleng paraan na ito, kung gagawin ninyo ng tuloy-tuloy sa loob ng 3 buwan, ang inyong katawan ay magiging mas malambot. At kapag naging malambot ang inyong katawan, magiging malambot din ang inyong mga daluyan ng dugo. Bubuti ang sirkulasyon ng dugo. Ang panganib ng atake sa puso at stroke ay malaki ang mababawasan. Mararamdaman ninyo ang pagkakaiba mula sa unang linggo pa lang. Ngunit kailangan kong babalaan kayo sa isang napakahalagang bagay. Kahit na nalampasan ninyo ang ika, 5 senyales para sa lakas ng kamay ika, 4 na senyales para sa balanse ika, 3 senyales para sa bilis ng paglakad at ika, 2 senyales para sa fleksibilidad kung wala kayo ng ika, 1 senyales, lahat ay mawawala ng saysay. At ang ika, 1 senyales na ito ang pinakakumbinsido ako pagkatapos suriin ang higit sa 70,000 pasyente. Ito ang gintong susi na magpapasiya kung mabubuhay kayo hanggang 100 taong gulang. Ang pinakamahalaga at unang senyales na gusto kong ibahagi ay ang inyong psychological na edad, kung paano ninyo tinitingnan ang inyong sarili. Ito ang pinakamakapangyarihang sandata na hawak ninyo, ngunit maaaring hindi ninyo pa alam kung paano gamitin. Ngayong gabi bago kayo matulog, gusto kong tumayo kayo sa harap ng salamin at tanungin ang inyong sarili ng 2 simpleng tanong na makapagbabago ng inyong buhay. Ilang taon ako tingnan at ilang taon ang pakiramdam ko? Pakiramdam ninyo ba ay mas bata kayo kaysa sa numerong nakasulat sa inyong birth certificate? O pakiramdam ninyo ay mas matanda kayo? Huwag ninyong isipin na ito ay simpleng self-comfort o walang kwentang positibong pag-iisip. Ang ibubunyag ko sa inyo ay siyentipikong ebidensya na mahigpit na napatunayan. At magugulat kayo na halos hindi kayo maniniwala sa inyong mga tainga. Ang University of London ay nagsagawa ng isang malaking pag-aaral. Sinubaybayan nila ang 100,000 katao sa loob ng 20 taon. Sinundan nila ang bawat hakbang at hininga nila sa loob ng 2 dekada. Ang mga resulta ay gumulantang sa buong komunidad ng medisina. Ang pagkakaiba sa tsansa ng kamatayan sa pagitan ng mga taong naniniwalang 75 na ako at ng mga taong naniniwalang 55 pa lang ako ay umabot sa 41%. Nauunawaan ninyo ba ang kahulugan ng numerong iyon? 4 sa bawat 10 tao ang nabubuhay ng mas matagal dahil lamang sa kung paano sila nag-iisip tungkol sa kanilang edad. Ngunit hindi iyon ang pinaka-nakakagulat na natuklasan. Noong 2019, ang pinaka-prestihiyosong scientific journal sa mundo, ang Nature, ay naglathala ng isang groundbreaking na pag-aaral. Ito ay tungkol sa isang estruktura ng selula na may siyentipikong pangalan na medyo mahirap tandaan. Ngunit, tatawagin ko itong lifeline para mas simple. Ito ang nagpapasiya kung gaano katagal mabubuhay ang inyong mga selula. Kung mahaba ang linyang ito, matagal mabubuhay ang selula at malusog ang katawan. Kung maikli, mabilis mamamatay ang selula at tatanda ang katawan. At ang himala ay ito ang lifeline ng mga taong nag-iisip na sila ay bata, ay talagang mas mahaba kaysa sa mga taong nag-iisip na sila ay matanda na. Kung bata ang isip, bata rin ang mga selula. Hindi ito filosofiya, kundi purong siyensya. Ngunit, paano ito posible? Ano ang mekanismo sa likod nito? Kapag naniniwala kayong bata pa kayo, mas malakas na gumagana ang immune system sa inyong katawan. Ang mga selulang nagpoprotekta sa katawan ay mas aktibong nagtatrabaho. Ang katawan ay gumagawa ng mas maraming sangkap na mabuti para sa kalusugan.
Ang prosesong ito ay nangyayari araw-araw, bawat oras, bawat minuto. Unti-unti ang inyong katawan ay talagang bumabata. Hindi ito mahika o espiritual na pangyayari. Ito ay isang katotohanang napatunayan ng libu-libong siyentipikong pag-aaral. Para mas maisip ninyo ang kapangyarihan ng isip, magbibigay ako ng isang tipikal na kaso. Isang 88 taong gulang ang naglalakad ng mag-isa nang walang tungkod. Nang tanungin, sinabi niya, sa birth certificate ko, 88 ako pero sa puso ko naniniwala akong 65 lang ako. At tuwing umaga pagising niya, ginagawa niya ang lahat ng 5 ehersisyo, pagbubukas ng garapon para sa lakas ng kamay, pagsusuot ng pantalon ng hindi sumasandal para sa balanse, mabilis na paglalakad, pag-uunat ng kalamnan at ang pinakamahalaga, tumitingin sa salamin at sinasabi sa sarili bata, ako, kailangan kong pumunta sa kasal ng apo ko at kargahin ang aking apo sa tuhod. Nang suriin ang kanyang kalusugan, lahat ng 5 senyales ay pasok sa pamantayan. Ang kanyang vascular age ay 70 taon lamang. 18 taon na mas bata kaysa sa kanyang tunay na edad. Ang sikreto ng taong ito ay ang kanyang matatag na paniniwala na ang katawan ay sumusunod sa isip. At ganap itong pinatutunayan ng realidad. Sa kabaligtaran, ang karaniwang katangian ng mga taong nakita kong maagang namatay ay isa lang lagi nilang sinasabi, matanda na ako, wala na akong magagawa. Ang kanilang isip ang unang tumatanda at natural na sumusunod ang kanilang katawan. Ito ay isang nakakatakot na vicious cycle. Habang iniisip mong matanda ka, na lalong humihina ang iyong katawan at habang humihina ka, lalo mong iniisip na matanda ka na hanggang sa musika bumagsak ang lahat. Ngunit may isang napakahalagang punto na kailangan kong bigyang diin. Huwag basta sabihing bata pa ako at pagkatapos ay umupo lang. Kailangan ninyong maniwala dito ng buong puso. At ang mas mahalaga, kailangan ninyong ipakita ang paniniwalang yun sa pamamagitan ng konkretong aksyon. Gawin ang lahat ng 5 senyales araw-araw, palakasin ang kamay, panatilihin ang balanse maglakad, nang mabilis mag-unat ng kalamnan, at palakasin ang batang pag-iisip. Kaya ano ang dapat ninyong gawin simula bukas? Ang 3 simpleng paraan na ito ay magbabago sa inyong buhay. Una, tuwing umaga paggising, tumayo sa harap ng salamin at sabihin ng malakas, bata pa ako. Huwag ibulong, huwag isipin lang, sabihin ng malakas para marinig ng inyong mga tainga at maitala ng inyong utak. Kapag sinabi ninyo ito, magsisimula kayong maniwala. Pangalawa, isipin ninyo na 10 taon kayong mas bata kaysa sa edad sa inyong birth certificate. Kung 75 kayo, maniwala kayong 65 kayo. Kung 80, maniwala kayong 70 kayo. Huwag itong ituring na panlilin lang sa sarili. Ito ay isang paraan upang i-reprogram ang inyong utak para i-activate ang mekanismo ng pagpapabata sa inyong katawan. Pangatlo, at ang pinakamahalaga, gawin ang lahat ng 5, araw-araw palakasin ang lakas ng pagkakahawak sa pagbubukas ng garapon. Magsanay ng balanse sa pagtayo habang nagsusuot ng pantalon. Palakasin ang puso at baga sa mabilis na paglalakad, panatilihin ang fleksibilidad ng daluyan ng dugo sa pag-uunat at palakasin ang isipan sa pagsigaw ng bata pa ako. At narito ang timeline na maaari ninyong asahan. Pagkatapos ng 3 buwan, mararamdaman ninyo ang malinaw na pagbabago sa inyong katawan. Pagkatapos ng 6 na buwan, magugulat kayo na makita sa inyong medical check-up na bumata ang inyong vascular age. At pagkatapos ng 1 taon, sasabihin sa inyo ng mga tao sa paligid ninyo, mukha kang mas bata. Ano ang sikreto mo? Iyan ang kapangyarihan ng unang senyales, ang psikolohikal na edad. Ito ang pinakamakapangyarihang sandata na hawak ninyo upang talunin ang oras. At ngayong alam na ninyo ang lahat ng 5 senyales ng mahabang buhay, may isang bagay na kailangan ninyong maunawaan ng mas malinaw kaysa sa anupaman.
Ang 5 senyales na ito ay hindi umiiral ng magkakahiwalay. Ang mga ito ay tulad ng 5 engranay na masalimuot na magkakaugnay sa loob ng makina ng buhay. Kapag pinihit ninyo ang isang engranay, lahat ng iba pa ay nagsisimulang gumalaw din. Ito ang tinatawag kong milagrosong domino effect. At ito ang ganap na magbabago sa paraan ng pagtingin ninyo sa inyong kalusugan. Hayaan ninyong ipaliwanag ko ng partikular kung paano nag-iimpluwensya sa isa't isa ang 5 senyales na ito. Kapag sinimulan ninyong palakasin ang inyong mga kamay araw-araw sa pamamagitan ng pagbubukas ng garapon at pagpiga ng tuwalya, ano ang nangyayari? Ang paglakas ng kamay ay nangangahulugan na ang mga kalamnan sa buong katawan ay nagiging aktibo. At kapag mas malakas ang inyong mga kalamnan natural, na mas mabilis kayong maglalakad. Ang ikatlong senyales ay automatikong bumubuti nang walang karagdagang pagsisikap. Ngunit hindi ito tumitigil doon. Kapag mas mabilis kayong maglakad, mas malakas ang pagtibok ng inyong puso, bumubuti ang sirkulasyon ng dugo, at ito ang nagpapanatili sa inyong mga daluyan ng dugo na mas malambot. Ang ikaapat na senyales, ang fleksibilidad, ay sumusunod din. O tingnan natin mula sa kabilang anggulo. Kapag sinasanay ninyo ang inyong balanse sa pamamagitan ng pagtayo habang nagsusuot ng pantalon o pagtayo sa isang paa habang nagsisipilyo ang inyong utak, ay malakas na na-stimulate. Ang cerebellum na kumokontrol sa balanse ay aktibong nagtatrabaho. At kapag ang utak ay aktibo, nagpapadala ito ng mga signal sa buong katawan upang palakasin ang mga aktibidad. Ang resulta, lumalakas ang inyong mga kamay dahil mas mahusay na gumagana ang nervous system. Bumibilis ang inyong paglakad dahil mas maayos na kinokontrol ng utak ang inyong mga braso at binti. Kahit na ang inyong fleksibilidad ay bumubuti dahil kapag malusog ang utak, mas madaling mag-relax ang mga kalamnan. At paano naman ang ikalimang senyales, ang psychological na edad? Ito ang master key na nagbubukas sa lahat ng iba pang kandado. Kapag naniniwala kayong bata pa kayo at sinisigaw tuwing umaga na malusog pa rin ako, ang inyong utak ay naglalabas ng mga positibong chemical. Ang mga chemical na ito ay hindi lamang nagpapasaya sa inyo, kundi talagang nagpapalakas ng kalamnan, nagpapabuti ng balanse, nagpapabilis ng paglakad at nagpapalambot ng mga daluyan ng dugo. Pinatunayan na ng siyensya ang positibong psikolohiya ay maaring magpataas ng epekto ng ehersisyo ng hanggang 30%. Ito ang dahilan kung bakit lagi kong binibigyang diin, hindi ninyo maaaring piliin lamang ang 2 o 3 senyales at baliwalain ang iba. Maraming tao ang nagtatanong sa akin, Dok, abala ako. Pwede bang lakas ng kamay at mabilis na paglakad lang ang gawin ko? Ang sagot ko ay laging hindi. At ito ang dahilan. Isipin ninyo, sinasanay ninyo lang ang lakas ng kamay at bilis ng paglakad, ngunit binabaliwala ang balanse. Malakas ang inyong mga kamay at mabilis kayong maglakad, ngunit isang araw habang bumababa sa hagdan natisod kayo at nahulog dahil sa kakulangan ng balanse. Isang pagkahulog lang ay maaring sumira sa lahat ng inyong pinaghirapan o ipagpalagay nating sinasanay ninyo ang unang 3 senyales, ngunit binabalewala ang fleksibilidad. Ang inyong katawan ay tumitigas na parang kahoy, tumitigas din ang inyong mga daluyan ng dugo at isang araw, isang namuong dugo ang nabuo at nagdulot ng stroke o atake sa puso. Lahat ng naunang pagsisikap ay mawawalan ng saysay. At ang pinakamahalaga, kung ginagawa ninyo ang lahat ng 4 na senyales, ngunit binabaliwala ang psychological na edad. Kung sinasabi ninyo sa inyong sarili, matanda na ako, wala ng pag-asa, ang epekto ay mahahati sa kalahati. Nakita ko na maraming tao na perpektong nagsasanay ngunit napakabagal ng resulta. At ang dahilan ay iisa lang, hindi sila naniniwala sa kanilang sarili. Sa kabaligtaran ng mga taong naniniwala sa kapangyarihan ng kanilang katawan ay gaanong nagsasanay lamang ngunit hindi inaasahang mabilis na umuunlad. Ito ang dahilan kung bakit ang 5 senyales na ito ay idinisenyo upang magtulungan tulad ng isang perpektong sistema. Bawat senyales
ay pumupuno sa kakulangan ng iba. Bawat senyales ay nagpapalakas sa epekto ng iba. Kapag ginawa ninyo ang lahat, lumilikha kayo ng isang positibong ipo-ipo. Habang lumulusog kayo, mas gusto ninyong mag-ehersisyo. At habang mas nag-ehersisyo kayo, lalo kayong lumulusog. Isang pag-aaral mula sa Stanford University ang sumubaybay sa 2 grupo ng mga matatanda sa loob ng 3 taon. Ang unang grupo ay nagsanay lamang ng 3 sa 5 senyales. Ang pangalawang grupo ay ginawa ang lahat. Ang resulta, ang grupong gumawa ng lahat ay nagkaroon ng 2.7 beses na mas malaking pagbuti sa kalusugan kaysa sa kabilang grupo. Hindi doble, kundi 2.7 beses. Iyan ang kapangyarihan ng domino effect kapag lahat ng elemento ay nagtutulungan. Kaya payo ko sa inyo, huwag pumili o magtipid sa pagsisikap. Ang bawat isa sa 5 senyales na ito ay tumatagal lamang ng ilang minuto bawat araw. Sa kabuuan, hindi ito lalampas sa 20 o 30 minuto. Ngunit ang benepisyong dala nito ay 15 taon pang buhay ang pagkakataong makita ang inyong mga apo na lumaki ang kakayahang alagaan ng sarili nang hindi umaasa sa sinuman. Hindi ba't iyan ang pinakamahalagang pamumuhunan na maaari ninyong gawin para sa inyong sarili? Tandaan, ang 5 senyales na ito ay hindi 5 magkakahiwalay na gawain. Sila ang 5 piraso ng isang perpektong larawan na tinatawag na mahabang buhay at malusog. Kung may isang piraso na nawawala ang larawan, ay hindi kailanman mabubuo. Ngunit kahit na naunawaan na ninyo ang mekanismo ng paggana ng 5 senyales, mayroon pa ring mas malalim na salik na nagpapasaya sa buong tagumpay ng paglalakbay na ito, ang psikolohiya. Hindi aksidente na ang mga taong nabubuhay hanggang 100 ay may magkakatulad na paraan ng pag-iisip. At ngayon, ibubunyag ko sa inyo ang mga sikretong napatunayan ng siyensya. Ang una at pinakapansini-pansing katangian ay hindi nila kailanman tinatawag ang kanilang sarili na matanda. Sa tuwing tinatanong ko sila tungkol sa kanilang edad, lagi silang ngumingiti at nagsasabing, "Numero lang iyan, Dok." Hindi nila itinatanggi ang edad sa kanilang birth certificate. Ngunit hindi nila hinahayaang tukuyin ng numerong iyon ang kanilang mga kakayahan. Naniniwala silang ang kanilang katawan ay maaari pa ring magbago at bumuti kahit na sila ay 70, 80 o kahit 90 taong gulang. Ang ikalawang katangian ay isang walang kondisyong positibong pananaw sa buhay. Ang mga taong ito ay hindi mga mapalad na individual na hindi nakaranas ng paghihirap. Sa kabaligtaran, naranasan nila ang lahat pagkawala ng mga mahal sa buhay, pagkakasakit, mga problemang pinansyal. Ngunit ang pagkakaiba ay palagi nilang hinahanap ang positibong panig sa bawat sitwasyon. Kapag nahulog sila, hindi sila nagrereklamo. Napakasama ng swerte ko kundi sinasabi, "Mabuti na lang at magaan lang ang pagkahulog ko. Sa susunod, mag-iingat ako." Kapag nagkasakit sila, hindi sila pesimista. Mamamatay na yata ako, kundi iniisip, ito ay isang pagkakataon para mas alagaan ko ang aking katawan. Ang salubing ito ay hindi likas na dumarating, kundi resulta ng pang-araw-araw na pagsasanay. Ang ikatlong katangian ay meron silang malinaw na layunin para sa hinaharap. Bawat taong may mahabang buhay na nakilala ko ay may inaasahan. Ang ilan ay gustong makita ang kanilang mga apo na lumaki, ang ilan ay gustong maglakbay sa mga lugar na hindi pa nila napupuntahan. Ang ilan ay gustong tapusin ang isang personal na proyekto. Hindi sila nabubuhay na naghihintay lang sa kamatayan, kundi nabubuhay na may pag-asa at konkretong plano. Ito ang nagbibigay sa kanila ng malakas na motibasyon para alagaan ang kanilang kalusugan araw-araw. Ngunit alam ko kung ano ang iniisip ninyo ngayon. Dok, maganda pakinggan, pero minsan ay nawawalan ako ng gana. Pagkatapos ng ilang araw sumusuko ako at nakakaramdam ng pagkakasala, huwag mag-alala. Ito ay isang ganap na normal na damdamin. Maging ang mga taong may mahabang buhay ay nawawalan din ng gana.
Ngunit mayroon silang napaka-epektibong paraan ng pagharap dito. Ang unang paraan ay hinahati nila ang kanilang mga layunin sa maliliit na bahagi. Sa halip na isang malaking layunin, kailangan kong mabuhay hanggang 100 nagtatakda sila ng maliliit na layunin. Ngayon, bubuksan ko ang takip ng garapon. Ngayong linggo, lalakad ako ng mas mabilis ng kaunti kaysa noong nakaraang linggo. Sa bawat pagkakataong makamit nila ang isang maliit na layunin, natutuwa sila at nagkakaroon ng motibasyon para magpatuloy. Ang pangalawang paraan ay naghahanap sila ng kasama. Kapag nag-ihersisyo ng mag-isa, madaling mawala ng gana, ngunit kapag may kasama, mas masaya. Inaanyayahan nila ang kanilang mga kaibigan, kapitbahay o pamilya na sumama. Kapag may isang gustong sumuko, ang isa naman ay naghihikayat. Ito ang kapangyarihan ng komunidad. Ang ikatlong paraan ay itinatala nila ang kanilang pag-unlad. Isinusulat nila ang kanilang mga nagawa araw-araw kahit ang pinakamaliit. Ngayon nabuksan ko ang takip ng garapon. Ngayon nakatayo ako sa isang paa ng 10 segundo. Ngayon hindi ako hinihingal habang naglalakad. Pagkatapos ng isang buwan, kapag binalikan nila, nakikita nila ang malinaw na pag-unlad at ipinagmamalaki ang kanilang sarili. Ngunit ngayon, haharapin ko ang pinakakaraniwang psikolohikal na hadlang na naririnig ko mula sa mga pasyente araw-araw. Unang hadlang, masyado na akong matanda, Dok. Hindi na ako magbabago. Tuwing naririnig ko ito na lulungkot ako dahil ang taong iyon mismo ang humaharang sa kanyang sariling pagkakataon. Ang siyentipikong katotohanan ay ang katawan ng tao ay maaaring magbago sa anumang edad. Ayon sa isang pag-aaral ng Harvard University, kahit ang mga taong nasa 90s ay maaaring magpataas ng lakas ng kalamnan ng hanggang 174% pagkatapos ng 1 linggong pagsasanay. Ang inyong utak ay maaaring lumikha ng mga bagong koneksyon sa nerbiyos hanggang sa huling hininga ninyo. Ang problema ay hindi kayo masyadong matanda, kundi naniniwala kayong masyado na kayong matanda. Isipin ninyo, kung ang isang 92 taong gulang ay maaring magbago, bakit hindi ninyo kaya sa edad na 60 o 70? Paraan para malampasan. Simula ngayon, palitan ang masyado na akong matanda nang nagsisimula ako ng isang bagong paglalakbay. Tuwing umaga, paggising, sabihin ng malakas, ngayon ang aking katawan ay mas bata ng kaunti kaysa kahapon. Maniniwala ang inyong utak sa sinasabi ninyo at magsisimula ng mga positibong pagbabago. Ikalawang hadlang, masyado akong abala. Wala akong oras para mag-ehersisyo. Ito ang pinakamadalas kong marinig na dahilan at ito rin ang pinakamatindi kong tinututulan. Sinasabi ninyong abala kayo, ngunit maging tapat sa inyong sarili. Meron ba kayong 30 minuto araw-araw para manood ng TV? 20 minuto para mag-scroll sa cellphone? Ang problema ay hindi ang kawalan ng oras, kundi ang hindi paglalagay ng kalusugan bilang pangunahing prioridad. At tatanungin ko kayo, kung hindi kayo maglalaan ng oras para alagaan ang inyong kalusugan ngayon, kakailanganin ninyong maglaan ng 10 beses na mas maraming oras na nakahiga sa ospital sa hinaharap. Paraan para malampasan. Ang 5 senyales na ibinahagi ko ay hindi nangangailangan ng hiwalay na bloke ng oras. Maaari kayong magbukas ng garapon habang nagluluto, tumayo sa isang paa habang nagsisipilyo, maglakad ng mabilis habang papunta sa palengke, mag-unat habang nanonood ng TV. Lahat ay maaaring isingit sa inyong pang-araw-araw na buhay. Ang mahalaga ay ang kamalayan, hindi ang oras. Ikatlong hadlang. Sinubukan ko na ang maraming paraan pero walang epekto. Siguro hindi para sa akin ang ehersisyo. Ito ang pinakamapanganib na hadlang dahil ito ay batay sa mga nakaraang kabiguan. Ngunit sasabihin ko sa inyo na bigo kayo noon, hindi dahil wala kayong kakayahan, kundi dahil hindi ninyo natagpuan ang tamang paraan. Karamihan sa mga nakaraang paraan ay masyadong
mahigpit, masyadong komplikado o masyadong maraming hinihingi. Ang 5 senyales na ibinahagi ko ay sapat na simple para magawa ng sinuman. Paraan para malampasan. Bigyan ang inyong sarili ng bagong pagkakataon. Magsimula sa isang senyales na pinakamadali. Gawin ito sa loob ng 1 linggo. Kapag nakita ninyo ang pinakamaliit na resulta, magdagdag ng pangalawang senyales. Dahan-dahang buuin ang ugali. Huwag magmadali. Huwag magtakda ng masyadong mataas na inaasahan. Bawat maliit na hakbang ay isang tagumpay. Tandaan ninyo, ang sikolohiya ang pundasyon ng lahat ng pagbabago. Kung mali ang inyong sikolohiya, kahit ang pinakamagandang paraan ay mabibigo. Ngunit kung tama ang inyong sikolohiya, kahit ang pinakamalaking hadlang ay magiging isang pagkakataon para lalo kayong lumakas. Gaano man kalakas ang inyong determinasyon, may isang katotohanang hindi maikakaila, ang mga tao ay hindi nilikha para lumaban ng mag-isa. Ayon sa mga pag-aaral, 85% ng mga taong nag-ehersisyo ng mag-isa ay sumusuko pagkatapos ng 3 buwan. Ngunit kapag kasama ang pamilya o isang grupo sa komunidad, ang porsyentong ito ay bumababa sa 500 arsusan. Ang pagkakaibang ito ay nagpapatunay ng isang bagay, ang kapangyarihan ng komunidad ay maaaring magpasiya sa inyong kakayahang mapanatili ang pangmatagalang kalusugan. Magsimula sa inyong pamilya. Sila ang pinakamalapit sa inyo. Maraming tao ang nag-iisip na abala ang kanilang mga anak at hindi makakasali. Ngunit ang problema ay hindi ang oras, kundi kung paano natin sila inaanyayahan. Huwag sabihin matanda na si nanay at tatay, kailangan ninyo kaming tulungang mag-ehersisyo. Ito ay nagbibigay ng bigat sa inyong mga anak. Sa halip sabihin, may natutunan si nanay at tatay na isang magandang paraan para maging mas malusog ang buong pamilya. Gusto mo bang subukan kasama kami? Kapag ang imbitasyon ay may katangian ng pagbabahagi at hindi isang pakiusap, mas magiging interesado ang inyong mga anak. Ang maganda ay ang pagsasanay sa 5 senyales ay hindi lamang para sa mga matatanda. Kailangan din ng mga kabataan ng malakas na kamay, magandang balanse, mabilis na paglakad, malambot na katawan at positibong pag-iisip. Ayon sa isang pag-aaral ng Oxford University, ang mga pamilyang magkakasamang nag-iihersisyo ay may 47% na mas mataas na antas ng kaligayahan at 62% na mas kaunting mga alitan. Gawing laro ng pamilya ang ehersisyo. Paligsahan sa pagbubukas ng garapon sa loob ng 1 minuto hamon sa pagtayo sa isang paa o karera ng paglakad sa parke. Kapag naging masaya ang ehersisyo, walang sino man ang makakaramdam na ito ay isang mabigat na gawain. Maging ang mga bata ay maaaring sumali. Isang simpleng salita, lolo-lola. Subukan natin kung kaya ninyong buksan ang takip ng garapong ito. At makikita ninyo ang isang magandang koneksyon sa pagitan ng mga henerasyon. Isa pang malaking benepisyo ng magkakasamang pagsasanay ay ang motibasyon. Sa mga araw na pagod kayo at ayaw mag-ehersisyo, kapag pinaalalahanan kayo ng inyong mga anak, hindi pa po natin nagagawa ngayon, magkakaroon kayo ng dahilan para bumangon. Sa kabaligtaran, kapag napapagod ang inyong mga anak, kayo ang magiging inspirasyon nila. Ngunit hindi lahat ay nakatira malapit sa kanilang mga anak. Dito pumapasok ang papel ng komunidad. Ang pag-ehersisyo sa grupo ay nagbibigay ng 3 malaking benepisyo: pananagutan sa isa't isa, pagkatuto mula sa isa't isa at saya. Kapag gumawa kayo ng appointment sa mga kaibigan para mag-ehersisyo, mas mahirap itong kanselahin. Kapag magkakasama, lahat ay nagbabahagi ng karanasan, naghihikayat at sumusulong ng sama-sama. At ang pinakamahalaga, kapag may kasama, mas mabilis lumipas ang oras at kapansini-pansing tumataas ang saya. Ayon sa University of Michigan, ang mga taong nag-ehersisyo sa grupo ay 3.8 beses na mas malamang na mapanatili ang ugali kaysa sa mga nag-iisa. Maging ang kanilang average na haba ng buhay
ay 70 taon na mas mahaba, hindi lamang dahil sa ehersisyo, kundi dahil sa positibong ugnayang panlipunan. Kaya, saan magsisimula ng isang grupo ng ehersisyo? Ang pinakasimpleng paraan ay tanungin ang mga taong pinakamalapit sa inyo, mga kapitbahay, kaibigan, mga kasamahan sa komunidad. Kahit 2 o 3 tao lang ang sumang-ayon, meron na kayong grupo. Magkita tuwing umaga sa parke malapit sa inyong bahay at gawin ang 3 o 4 na pangunahing galaw. Simple ngunit napaka-epektibo. Maaari rin kayong sumali sa isang umiiral na grupo ng paglalakad. Maraming mga residential area ang mayroon nito. Sumali lang at unti-unting ibahagi sa kanila ang 5 senyales ng kalusugan. Kapag nakita nilang lumulusog kayo, linggo-linggo, natural na magiging mausisa sila at gugustuhing sumunod. Kung hindi kayo makahanap ng grupo, gumawa kayo ng sarili ninyo. Hindi kailangan ng kaalamang profesional o komplikadong organisasyon. Pumili lang ng isang pamilyar na lugar, isang parke bakuran ng apartment, isang takdang oras halimbawa 7 ng umaga at anyayahan ng mga kakilala ninyo. Pagkatapos magtakda ng ilang simpleng patakaran, dumating sa oras, hikayatin ng isa't isa, ibahagi ang pag-unlad bawat linggo. Maaari kayong mag-organisa ng isang buwan ng pagtitipon para sa kape o almusal upang palakasin ang samahan. Ang pinakamahalaga sa isang grupo ay hindi ang bilang kundi ang regularidad at katapatan. Ang isang maliit na grupo na tuloy-tuloy araw-araw ay mas malakas kaysa sa isang malaking grupo na pabago-bago. Ang lakas ay nasa pagtitiyaga at sa damdamin sa pagitan ng mga miyembro. Kapag nagtagal ang grupo, hindi lamang ninyo binabago ang inyong sariling kalusugan, kundi nagdudulot din kayo ng positibong epekto sa buong komunidad. Bawat tao sa grupo ay nagiging mas malusog, mas optimistiko at mas masaya dahil sa inyong inisyatiba. Ito ay nagdudulot ng malalim na kaligayahan, hindi lamang mga benepisyo sa kalusugan. Ang pakiramdam na nakakatulong kayo sa buhay ng iba. Nakita ko na ang maraming ganitong grupo na tumatagal ng mga dekada. Hindi lamang sila magkakasamang nag-i-ehersisyo, kundi nagiging pangalawang pamilya na rin ng isa't isa. Nagbabahagi sila ng kagalakan sa mga piyesta opisyal, sama-samang nalalampasan ang mga paghihirap at nagtutulungan kapag may nagkakasakit. Ang mabuting kalusugan ay isang bahagi lamang. Ang kahulugan, pagkakaibigan at koneksyon ang pinakamalaking gantimpala. Kaya huwag gawing isang malungkot na paglalakbay ang inyong pangangalaga sa kalusugan, buksan ang inyong mga braso at anyayahan ang inyong pamilya, mga kaibigan at mga kapitbahay na sumama. Kung mag-isa kayong pupunta, ang daan ay mahaba at nakakapagod. Ngunit kung magkakasama, ang daan ay nagiging maikli, magaan at mas masaya. Kung ang pagbabahagi ngayon ay nagbigay sa inyo ng motibasyon o isang bagong pananaw sa kalusugan, mangyaring tulungan akong ipalaganap ang kaalamang ito sa mas maraming tao. Pindutin ang like button, mag-subscribe sa channel na Araw-Araw na Kalusugan at i-on ang notification bell para hindi ninyo makaligtaan ang susunod na video na espesyal kong inihahanda para sa mga nasa middle age at nakatatandang Pilipino. Mag-iwan ng komento sa ibaba, binabasa ko ang bawat isa at sasagutin ang lahat ng inyong mga tanong. Salamat sa paglalaan ng inyong mahalagang oras upang makasama ako. Naway lagi kayong malusog, puno ng sigla ang inyong isipan, malambot ang inyong katawan at bawat araw ay mas lumalapit sa isang mahaba, masaya at makabuluhang buhay. Magkita-kita tayong muli sa susunod na video. Tandaan ang inyong kalusugan, ang pinakamahalagang regalo na maibibigay ninyo sa inyong pamilya.